Dahil daw kasi sa pagiging lasinggero ng live-in partner nitong si Berna, siya na mismo, itong si Berna na ang naglakas loob na pumasok sa pagiging isang construction worker. Yan ha. O imbis na tutukan naman nitong kanyang ka-live-in na si Resty ang pag-aasikaso sa 3 anak nila. Nako, mas inaatupag pa raw ni Resty ang pakikipagbarkada. Kahit nga ho pagod na itong si Berna sa pagtatrabaho, no choice na harapin ang sangkaterbang mga gawaing bahay pag uwi. Hindi na ho alam ni Berna kung hanggang kailan pa nito makakayanan yung pagdurusa. Hindi na ho hirap lampas na sa hirap pagdurusa sa piling ng 1 dekada niya ng ka-live-in partner na si Resty. Kaya sa ngayon, kausapin na nga po natin mula sa Navotas, 25 years old, si Berna. Berna, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali po. Totoo ba yung sinabi mo sa amin, ikaw na mismo ang pumasok para mag-construction worker? Opo. Anong trabaho mo sa construction? Grouter po. Grouter. Ano nga bang ginagawa ng grouter? Yung sa... Sige nga, explain mo nga. Baka mali yung pagka-explain ko, mali Yung sa tiles po, ginagrout. Yung kulay puti sa pagitan ng mga tiles, ano? Pa. Ayun, so magaling. Ikaw ba may training na nakuha dyan o tinuruan ka na lang ng mga kasamahan mo? Tinuruan lang po. Madali lang naman po kasi. Oo, syempre kasi hindi karaniwan sa construction dito sa atin sa Pilipinas, mga kalalakihan ang kinukuha nila. Alam mo, swerte ka. May kakilala ka ba na nagpasok sa'yo, yung contractor, ganun ba yon? Meron po, contractor po. Kakilala ka. Pero nung una, kwentuhan mo nga kami, medyo duda ba siya na, teka lang, alam nyo, sabihin na natin may double standards, pagdating sa construction, na kapag kababae ka, naku, baka hindi mo kayanin. May ganun din ba sila? Wala naman po. Basta ikaw ready. Nangailangan lang po ng tao kasi naglilinis din po kami sa mga kondo. Okay. Ginagawa pa lang po na building. Oo. So, nakakaraming project ka na rin? Mga na po. 4. Nakaka-4 na project ka. At anong sabi naman ng contractor mo sa mga gawa mo? Wala naman po. Maayos naman daw ba? Walang reklamo? Opo. Usually kasi ang mga hinaharap mo ay yung mga CR, tama? Opo, pati yung mga bedrooms. Yung kwarto po. CR, tapos Unit yung sink, yung lababo. Opo, yung buong unit po na may tiles. Basta may tiles, yung pagkadugtong nun, pero hindi ka naman humahawak, hindi ikaw yung nagpuputol ng mga tiles. Hindi po, nag-ano lang po grout, tas linis po. Linis. Okay, kumbaga sa mga basag na tiles, inaayos minsan sa Tenax. Sa finishing touches ka na, kumbaga. Opo. Okay, ayan. At kinakaya naman. Nga lang, yung katuwang mo sa buhay for 10 years, naka-live-in partner mo na si Resty, ay talaga namang pinangahawakan ang kanyang pangalan na may rest palagi. Laging naka-rest itong si Resty. Kaya ba tinawag mo siyang Resty? Lagi nagpapahinga. Ano bang diferensya? Bakit hindi maghanap buhay itong si Resty, Berna? May trabaho naman po siya. Kaso na hindi po. Sa Baradero po kasi yan Ano no? Sa Baradero po siya. Ano yung sa Baradero? Yung sa mga barko, yung ginagawa. Anong ginagawa nung sa barko? Nag-aano siya dun? Helper po. Kaso wala po kasing walang gawa po ngayon kaya nahinto po siya. Ako po muna yung nagtrabaho. Oo, pero bukod doon, wala bang iba mahanap na trabaho dyan sa construction na group na kinabibilangan mo? Hindi mo ba siya sinubukan na ikaw na lang? Ayaw niya po kasing magkasama kami sa trabaho Kasi seloso yun. Okay. Ayan. Pero sa ngayon naman, kumbaga, ikaw nga ang nagpo-provide ng pinansyal na pangangailangan ng inyong pamilya na meron na kayong 3 anak, ha?
Meron na kayong 3 anak nitong si Resty. Ngayon, ang reklamo mo, ang inaatupag nitong si Resty ay yung kanyang mga barkada. Bakit mas inaatupag ni Resty ang mga barkada niya? May sakit ba sila? Ha? Hindi ko po alam dun eh. Pag nagiinom, ang bilis sa inuman. Ano yun? Halos araw-araw ba na nagiinom? Hindi naman po araw-araw. Pag may ano lang po, mali mo, Sabado, Linggo, ganon. Pag gabi, minsan pag uuwi ako. Oo. Siya ba gumagastos pa sa pag-inom-inom? Minsan po yata. Wala na ako siyang manggastos sa pang-inom. Ayun nga, hindi ka naman kinakalabit. Berna, pengi naman konting dyan. Hindi naman po. Hindi naman. Hindi ka inaabala. Hindi naman po. Pero sa mga kumusta siya bilang asawa? Bukod sa medyo, sabi mo nga, lahat ng mga gawaing bahay, ikaw rin ang sumasalo. Pero kumusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Okay naman po. Ayun lang po talaga yung sa pag-iinom niya. Sa pag-iinom, tsaka doon sa pag-aasikaso sa bahay. Inaasikaso niya naman yung mga bata. Tama? Nag-aasikaso naman po siya. Kumbaga, pag darating po kasi ng trabaho, syempre papagod. Pero kasabayan niya ng layas. Papahinga lang konti, tapos lalayas na siya pag mag-iinom. Oo, ganun na. Lalayas na. Pero yung mga hugasin sa maghapon, ikaw pa ba maghuhugas nun? Minsan naman po naghuhugas siya. Mga labahin. Sa labahin po lolondre na lang po ako. Di kaya minsan nag-washing ako na lang din po naglalaba. Ikaw, bakit hindi siya? Minsan naglalaba din po siya pag sabi nga ng isang awitin, gaano kadalas ang minsan? Naglalaba naman din po siya kaso kadalasan puro damit niya. Ayan. Pero syempre, 5 kayo sa loob ng bahay ninyo, di ba? 3 bata, tapos kayong 2. Okay. Andyan ba si Resty? Nasa kabilang linya natin? Wala pa. Yan. Sinusubukan nating matawagan naman itong si Resty para hindi one-sided yung ating kwento, Ayan. Pero kung sakasakali nga at makakausap mo ano talaga yung gusto mong sabihin dito kay Resty Berna. Po? Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Tigil-tigilan niya na yung pag-iinom niya. Hindi na ako natatawa sa kanya. Hindi na? Hindi na ako nakakatawa minsan yung ginagawa niya. Anong oras na rin po kasi minsan umuwi yan. Tapos, syempre, magbabantay pa po ako ng mga bata. Yung bunso ko po maliit. Ilang taon na ba? Rin po kasi ang gumigising. Ilang taon na yung bata? Magda2 taon pa lang po yung bunso namin. Alagain pa. Opo. Kaya minsan napupuyat ako. Anong oras umuwi si Resty galing sa inuman? Pag umiinom po yan, mga hating gabi na po umuwi yan Tapos tanghali na magigising. Opo, pahirap ang pagisingin. Pero napapakinabangan naman sa pagluluto, sa pagsasaing. Siya naman po nagluluto, nagsasaing. Ay, yung sa pag-iinom lang po talaga. Hindi kayo magkasundo. Yun ang malaking problema. Pero ikaw ba hindi naman nagkukulang nakausapin itong si Resty na tigilan mo na yan? Lagi ko pong sinasabihan yun. Matigas lang po talaga ulo niya. Okay. Sige parang nakikinig saglit, tas wala na naman. Well, at least nakinig daw. Nakinig na nga, gusto mo, sundin ka pa. Parang politiko nangako na, gusto mo tuparin pa. May mga ganyan. Ayan, pero kaya nga kinukumusta ko rin kung papaano nga ba ang pakikipag-usap niya sa'yo. Hindi ka naman niya binabastos, hindi ka naman niya sinasaktan, o hindi... Hindi naman po. Dinadaan niya minsan sa biro. Kaya minsan natatawa, yung inis ko, natatawa na lang din po ako minsan pag pinagsasabihan ko.
Oo, naku, mas gugustuhin ko na yung binibiro-biro ka nitong si Resty kaysa yung nilalambing-lambing ka. Eh, alam mo naman, kapag ka nilambing ka, baka madagdagan pa yan 3. Ano sa tingin mo? Ha? Okay na po yun yung 3. Baka dumami pa ng dumami. Hindi ko naman sa pinakikialaman kung ilan yung kaya nyong buhayin ng mga bata. Madagdagan, wala na po kaming kakainin. Yun yung katotohanan, ha, para sa mga nakikinig. Magkano nga ba ang kinikita ng grouter na trabaho mo ngayon, Berna? Minimum lang din po. May OT lang na 2 hours. O yun, napagkakasya. Pero kapag ka nga madadagdagan pa na naman yung mga bata, syempre dagdag gastusin na naman. Balik na naman tayo doon sa una. O, samantala, yung mga lumalaking mga bata, palaki rin ang mga gastos. Mga damit, hindi naman pwedeng i-adjust na eh. Ang damit, madaling i-adjust, paliliitin. Pero kapag kapalalakihin, yun lang. O, medyo mahirap. Tapos may nag-aaral pa po kami, isa. Panganay ko po, grade 2. Yan, okay. Ang panganay nyo ay grade ano? Grade 2 na po. Grade 2, yung pangalawa ay? Next year pa po yung pangalawa kasi hindi po abot yung edad niya sa kinder. Ang babata pala, sunod-sunod ano? Opo, 7 tapos magpa-5. Tapos magtuto po yung bunso ko. 7, 5, tapos magtuto. Naku, napakabata pa. Oo, kaya kailangan maganda rin na may isang magulang na naiiwan sa bahay. Pero alam mo, maganda na sabihin mo dito kay Resty na habang nandiyan ka rin naman sa bahay, binabantayan yung mga bata, iwas-iwasan at ingatan mo rin yung pangangatawan mo. Ang babata pa nung mga anak ninyo. Papaano kapag ka nagkasakit? Papaano kapag ka napaaway? Papaano kapag ka nakursunadahan sa pag-inom-inom? Yung pag-inom-inom ba niya pagka uuwi siya, yung medyo, alam mo na, ese-ese sa kalsada? Hindi naman po. Kaya naman niya po sarili niya pag umiinom. Yung rin po, syempre, pag ganyan, inom-inom, tapos pag nagkasakit, ako lang din mapiperwisyo niya. Ayun. Totoo yan. O yan, sabihin mo rin sa kanya. Nauna, sabihin mo. Sige. Tigil-tigilan mo na yung pag-iinom mo. Nangyari na ba yun? Nagkasakit siya, ikaw rin naabala, hindi ka nakapasok, wala kang kinita, bumili ka pa ng gamot, pagod ka pa. Siyempre, pag may sakit po siya, wala naman po magbabantay sa mga bata. Pero na lang po kung may kapatid, yung pag walang ginagawa minsan yung kapatid ko, yung po yung nagbabantay. Aba, kapatid mo pa rin. Yung mga kainuman niya kaya? Ba't hindi yun ang tawagin nung nagkasakit siya? Uy, pwede mong gawin yung sa susunod, ha? Total, lagi siyang niyayakan. Siya ba, ito bang si Resty ba, yung nag-iimbita sa sarili niya? O siya yung lumalapit sa nagiinuman? O siya naiimbitahan lang, hinihila? Siya po lagi yung inaaya. Minsan, sinusundo pa sa bahay. Di ko alam ba, trip nila lagi yung sa inuman yun. Wala naman pang inom. Pero baka maraming kwento. Itong si Resty, marami ba siyang kwento? Hindi naman po madaldal yun eh. Lang siguro kainuman. Siya ba yung, anong tawag mo rito, madali bang patawanin itong si Resty? Ha? Madali din naman po. Konting kibot, natatawa. Alam mo yung ibang mga kainuman, ganyan yung hanap eh. Hindi naman yung hindi yung not necessarily yung mga live wire. Yung mga gusto nila, yung ay magaling to, energetic to kapag kakainuman, ang kulit nito. Yung iba gusto lang nila yung tagatawa para may audience. Para may audience impact. Kaya lang po sila. Ganun yun. Kumbaga, ang pinakabayad, hindi ka nagagastos, pero magpapatawa ko, tawa ka ha. Ganun lang yan eh. 'Di ba? Kaya sabi mo kay Resty, wala akong kaso sa mga kaibigan, sa mga umpukan na ganyan. Pero nga kapag ganito na abala na. Ikaw ba minsan nakakausap mo yung mga kaibigan niya, yung mga kasama niya? Opo, minsan pagdating ng oras na chinachat ko po sila. Naratrap ko na sila. Anong sinasabi mo? Pauwiin na nga. Pag ayaw mo huwag na lang umuwi. Doon na lang sa kanila patirahin. Yan. So, hindi ka pa rin talaga nagkukulang, sa mga, sa mga ginagawa mo naman. Alam mo, ito, magbabasa lang tayo ng ilan sa mga komento ng mga nakikinig sa atin ngayon online. Sabi ni Andrea Soliano,
Si Mary France pala, sabi niya, hiwalayan mo na yan. Gusto mo ba yon? Kaya mo ba yon? Hiwalay na raw agad, sabi ni Mary France. Kaya mo ba? Berna? Po. Kaya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Oo. Ayan. Once lang po yun, kaso yung talagang pag-iinom niya lang. Nai-stress ako sa pag-iinom niya. In fairness dito kay, kay Resty, hindi na namin makontak. Oo, hindi na namin makontak. Ano po kasi yan nag-extra po ngayon. Nag-extra. Opo, nag-extra po ng trabaho. Kala ko nag-extra inom. Oo, baka nabitin kagabi, nag-extra inom na agad. Okay, nag-extra sa construction din. Hindi po, sa nag-service, sa TV, yung TV ginagawa po nila. Okay, sige. Oo. Ito, sabi ni Mary France pa, bukod dun sa sinabi niya, napakasipag mo, Ate Berna, ha? Kayang-kaya mong buhayin yung mga anak mo. Ayan, inuulit niya lang, iwan mo na si Resty. Talaga to si Mary France, iwan mo na raw. Ayan ha, mga nakikinig sa atin yan no? Ayan, so eto, sabi ni Gail Enriquez, bigyan mo ng ultimatum yang si Resty. Yung pang-inom niya, idagdag niya na lang sa mga gastusin para sa mga anak ninyo. Sakit lang ang mapapala niya sa kaiinom na yan. Mga dapat naipaalala. Sabi naman ni Dalian Murillo, bagay yung pangalan niya na Resty, Ate Berna, dahil pang-rest talaga siya sa'yo. Ayan, pero magbabago rin naman. Ganyan din ang asawa ko. Problema ko yung pag-iinom niya noon, pero natuto akong sumabay mag-inom, ako na ngayon ang problema niya. Okay lang mag-inom, pero sana wag lang pabayaan naman ang pamilya nila. Diba? Gusto mo ba yon, Dalian? Dalian. Berna, yung sinabi ni Dalian. Yung sasabayan po sa inom. Sige. Gusto mo tayo mag-inom? Mag-inom. Di ba? Ganun yun Minsan, kailangan mong ipatikim yung nakakalason sa'yo doon sa nanlalason sa'yo. Ay, nai-stress po yun pag ako nagiinom. Ayaw niya nagiinom. Ayun nga. Minsan, pakitaan mo sa bahay. Ayaw mong magpasaway. Sige, magiinom din ako rito sa bahay. Isasama ko nga sina kumare sina ganito ba't di mo subukan yon? Ewan ko lang kung umalis pa yan sa bahay nila, ha? Umalis pa sa bahay ninyo. Okay? Ayan, sabi niya, nasan yung nabasa ko kanina, si Shella Adufina, Ate Berna, saludo ako sa iyo, ha? Ganyan talaga tayong mga ina Gagawin ng lahat para sa mga anak. Pero girl, kung pabigat na sa iyo yung asawa mo, bitawan mo na. Total, kaya mo namang buhayin yung mga anak mo. Alagaan mo rin yung sarili mo dahil ikaw lang ang sasandalan ng mga anak mo sa huli. God bless you, ate. Ayun. Okay. Ayan, sana gabayan ka pa. Bigyan ka pa ng lakas ni Lord para sa work mo. Okay. Ito, kausapin natin si Frylan ng Mandaluyong City. Ano kaya magiging reaksyon niya dito sa nangyayari kay Resty? Berna, pakinggan mo to, ha? Frylan, magandang tanghali sa'yo. Magandang tanghali din po. Ano ba masasabi mo dito kay Berna at kay Resty? Sa akin lang naman po, ano ko lang po. Inuubo ka, Froilan. Aba. Okay. Sige. Anong masasabi mo na dapat gawin ni Ate Berna kay Resty? Makulit daw Sa akin lang po, kung talagang po yung Berna sa kanyang asawa, kung kayo talagang mahal talaga tayo. Ano? Kung kanyang testing yung ginagawa niya, nasa kanya po yun. Mas maganda kung naintindihan namin sinabi mo. Ano ulit? Ano yun, Froilan? Froilan, kainuman ka ba ni Resty? Dan, Froilan, game. Ano ulit yung sabi mo? Anong gagawin? Froilan. Yan. Anong gagawin? Sa akin, kung
Alam mo, Froilan, inom ka munang gamot. Parang inuubo ka. Nahihirapan mo magsalita si Froilan. Maraming salamat kay Froilan. Oh, kita mo, Berna. Oh, ang lakas nung tropa nila Oh, nila Resty. Parang tropa niya, natutunugan ko eh. Ang daming nainom. Oo, at eto, dahil nga feeling ko, nakikinig pati mga tropa nitong si Resty ngayon, ano bang decision mo? Yan yung HEART decision mo. Anong heart decision mo? Dito sa pinagdaraanan yung mag-asawa ngayon. Ha? Berna? Letter H? Half-half. Letter E, i-evaluate mo na muna. O A, approve pa rin. Sige, mahal ko pa rin. O letter R, i-reject mo na nga. O yung sinasabi ng iba dito sa comment section, hiwalayan mo na, Berna. Magbawas ka ng stress. O letter T, try again. Subok ulit. Na mag-uumpisa kayo uling mag-asawa. Okay. Sige. Berna, anong heart decision mo? Try again. Try again. Siya pa rin ang pipiliin pero dapat magbago siya. At syempre, ano ang pinakahuling mensahe mo? At sabihin mo na lahat dito sa huling mensahe mo para kay Resty. Kahit hindi natin siya makontak ngayon. Yung pala, sabi mo, umi-extra, nasa trabaho ngayon. Okay, go ahead, Berna. Sabihin mo na kung ano talaga ang sinasabi ng puso mo. Masasabi ko lang po, sana bawas-bawasan niya na po yung pag-iinom niya. Siyempre, pag nagkasakit din naman po siya, ako din naman po mag-aano sa kanya. Yan po yung mga kainuman. Tapos, matuto na din po siya. As in, dumiskarte talaga pag yung kailangan ko. Kasi minsan, ako pa rin po yung dumidiskarte. Yun lang po, magbago na siya. Oo, at isipin lalo ang babata ng mga anak ninyo. Sabihin mo sa kanya. Ang babata pa ng mga anak ninyo, 7 years old, 5 years old, tsaka 2 years old. Sabihin mo sa kanya yan. Kaya yan. Bata pa yung mga anak mo, mahaba pa yung aanahin mo. Kaya magbago-bago ka na. Sayang ang panahon. Okay? Ayan. At imbis na iniinom, dinidiskarte na lamang din. At maghanap ng mas steady na mapagkukunan ng pagkakakitaan. Maraming salamat sa iyo, Berna. Okay? Thank you din po. Ayan, good luck. At sana nga maging maayos naman ang inyong pag-uusap bilang mag-asawa at sana maliwanagan itong si Resty sa ilang mga pagkukulang niya bilang partner rin dito kay Berna.